Hello Habibis! Another day, another vlog. Bali, nandito ako ngayon sa pwesto ng kapatid ko. Yes, tama kayo ng pagkarinig. Dinalaw ko siya ulit. Ewan ko ba, na-miss ko siya agad. Huy! Actually, nung isang araw ko pa gustong bumalik. Kaso sabi ko, bukas na lang. Kasi nga matutulog daw siya nung kahapon. Bale, dito nga, pumunta ako dito para malay mo, may magawa, may maisip ako na pwedeng improve nung tindahan nila. And dito nga, pagdating namin, may customer nga siya. And sabi ko, hi, kumaway naman siya. Diba? Namiss ko talaga yung kapatid ko sobra. Kasi nga, 3 months din siya nawala sa amin. Doon siya pumunta sa Qatar. So sabi ko nga, mas okay na yun nandito siya. At least malapit siya sa amin. And dito may Gcash na sila, may balot na din. And sabi ko nga dito sa kabilang kwarto, kung saan inuupahan din nila yan. Bali sabi ko may plywood na siya nakadikit. Kasi open po yan. And yan po sana yung kwarto nila. And tumuloy na nga ako dito sa magiging kwarto nila. Tinignan ko kung ano yung improvement. And nakita ko nga natanggal na yung nakahang dyan. And wala akong ilaw dito kasi hindi ko alam kung saan yung switch. And dito nga sabi ko, ang ganda, habang nilalako tong pinto ng kwarto nila, sabi ko, ang ganda na kasi nga may dingding na dito. Kasi sabi ko, kung walang dingding yan, hindi makatutulugan. And dito, hindi to kalakihan, sakto lang siya sa dalawa. Buti pa siya, dalawa sila at may kaya kapag natutulog. Huy! Eme! And 2 days old pa lang po yung tindahan nila. And dito nga, tinulungan ko na siya kasi may customer siya na bumibili ng balot. Alam niyo ba kanina is pauwi na sana ako. Pero naisip ko lang na walang kasama yung kapatid ko. Tapos hindi pa nalinisan yung CR ng kwarto. Kaya sabi ko, what if bumalik ako tapos ako muna yung maglinis, matumulong sa kanya. Alam ko kasi yung feeling pag nag-uumpisa ka magnegosyo. Malaki man yan o maliit. Same lang ba ng stress? Isipin mo kung ano yung mga kulang. Alam mo yung nakaubos ka ng magkano, yung akala mo ang dami-dami mo nang nabili. Pero pag na-display na, doon mo ma-realize na ang onti pa pala tapos ang dami pang kulang. Actually, kahit may kulang pero madami na din bumibili kahit papano. Kaya thank you God sa blessing. Hindi po kami magsasawa magpasalamat sa inyo. Kasi maliit man o malaki, progress pa rin po yun sa aming store. And ito nga nilipat ko yung camera and nag-aantay yung kapatid ko ng sukli. Oo, sukli nung bumibili. Kasi si ate bumili ng balot na 6 piraso. Bali, since hindi na aabot dito sa loob, lumabas na lang yung kapatid ko para siya na yung magbigay. So yan, nagchika-chika sila. Tinanong nung ate kung marunong ba siya mag-Bisaya kasi Bisaya si ate. And yan, sinuklian ko na ang sukli niya dyan is 800 plus. Kasi dito kasi sa pwesto nila, 23 lang ang balot. Doon kasi sa amin, 24. Medyo mahal doon sa amin, pero dito sa kanila medyo mura. Siyempre, kailangan mo pumantay kung magkano yung mga nasa kapit tindahan mo. Dito nga, binili ko na yung suka. Tapos sabi ng kapatid ko kung gagawa pa ba siya ng suka ulit. And dito, nagre-repack kami and nagutom ako kaya kumagat ako ng tinapay na natira namin nung nakarang araw. Ang dami kasi niyang binili kaya hindi tuloy na ubos. And dito, kahit may kwarto silang separated, dito pa rin niya gustong magtambay. Hindi ko rin siya masisi kasi iba yung naranasan niya sa Qatar. Mahirap ba? Kaya siyempre, ginugusto niya yung mga bagay kung saan siya magiging magaan yung loob niya. Tama ba yun? Basta yun na yun. Dito nga nagre-repack kami ng asukal and nakakaramdam siya ng antok. Kaya sabi ko, ako na lang yung mag-repack tas matulog ka na. Kasi yun naman yung purpose kaya hindi ako tumuloy umuwi para matulungan kita. Bali dito, tansya-tansya lang kami kasi wala kaming timbangan. Hindi pa nga siya kumpleto ng mga gamit. Pero sabi ko, wag ka na masyadong mag-isip kasi ganyan talaga pag nag-uumpisa. Madami talagang kulang. Pero sa katagalan, makukumpleto ka rin ng gamit. Kaya tiyaga-tiyaga muna, at least may mababantayan ka ba? At least maghirap ka man or mapuyat ka man, sariling negosyo mo na. Kaysa naman nakatunganga lang or papasok ka sa work, dito ka na lang magsipag sa sarili mong negosyo.
And sabi ko nga, pag nakapag-settle ka na, yung tipong na kompleto mo na, panatag na ba yung loob mo sa tindahan mo, mag-isip ka ng mga bagay na pwede mong ibenta na wala sa mga kapit tindahan mo. And sa kakadaldal ko, hindi ko namamalayan, natatapos na pala yung video ko. So paano habibis, hanggang dito na lang. Bye-bye!